Ang ating pag-uusapan ngayong umaga ay hango sa sinulat ni San Marcos sa Kabanata 4, mula sa 26 hanggang 34. And this is quite familiar po sa bawat isa sa atin dahil ito yung pagsasabog ng binhi. Bago tayo tumungo doon, let's go back to memory lane at balikan natin since ang ating celebration ngayon ay katugma ng pagdiriwang o pag-aalala ng ating mga ama. Meron mga binabanggit na mga ama din na mga nauna pa sa atin sa Biblia. At nakauna sa listahan ay walang iba, siyempre si Adan o si Adam. Kung babasahin natin ang aklat ng Genesis, maraming talak patungkol dito ang buhay ni Adan at nung ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon niyang si Yahweh, si Eva. Marami sa atin na natatandaan dito ay kung paano sila nagkamali o nagkasala. Subalit sa lahat ng ito, makikita natin na pinagpala si Adan nung kasama niya sa garden si Eva at nung sila ay nilabas doon dahil sa kanilang nagawang pagkakamali, hindi naman sila pinabayaan ng kanilang Diyos. Sa katotohanan, nagkaanak sila ng marami mula kay Cain, mula kay Abel, kay Seth, at from them, dumami ang lahi. At ito ay palaging nakaugnay doon sa plano ng ating Panginoon. Walang iba kundi to perpetuate life. Dahil natutuwa at nalululhati ang Panginoon kapag nakikita niya yung kanyang mga nilikha ay napagpapala niya at bumabalik sa kanya. Pangalawa sa listahan ay si Noah o si Noe sa Tagalog. And very familiar yung kanyang pangalan kapag nababanggit natin dahil dun sa arko o dun sa barko na kanyang ginawa. Makikita natin sa buhay ni Noe, mga kapatid, na kahit na mas tampuhala sa kanya yung ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon, hindi siya nawalan ng tiwala. Kahit na kung ano-anong uring paglipak sa kanyang pamilya, ang natanggap niya ng panahon na yon. Isa sa napaka-striking feature ng buhay bilang ama na si Noe ay yung kanyang obedience sa kanyang Panginoon. Nagtiwala siya dito na kahit na nandun sila sa tuyong lugar na wala siyang maaninag na tubig man lang, dahil sinabi sa kanya ng Panginoon na babaha sa tinakda niyang araw, nagtiwala dito at sumunod lamang ng lubusan si Noe. Ang susunod po ay si Joseph o yung naging ama in flesh ng ating Panginoon Heso Kristo. Katulad ng dalawang nauna, makikita natin dito yung refleksyon ng kanilang submission sa kanilang Panginoon. Si Joseph is a model of devotion. May katangtanging pagpapahalaga at pagtitiwala sa Diyos. Noong panahon na yon ng patriarchal system ang umiiral, mahirap tanggapin yung proposisyon ng Panginoon na magkakaasawa siya na buntis. Yung dadaling kahihiyan ng kanyang lahi, yung tatanggapin niyang paglibak ng kapwa niya mga lalaki noong panahon na yon, lahat ng yun ay inakap ni Jose o ni Joseph, mga kapatid, at ang ginawa lamang niya ay sundin ang kalooban ng kanyang Panginoon. And one thing more about Joseph, tinalikuran niya yung kanyang sarili for the sake of submitting to his father's will. Ang susunod po ay si Moses, o the father of the Bible, sabi ng iba. So si Moses bilang father o bilang ama, mga kapatid, makikita natin sa kanya na siya ay mapagmahal. Katulad siguro ng bawat ama na narito sa ating sanktuaryo ngayong umaga, walang makakapagsabi na hindi tayo nakaranas ng pagmamahal mula sa ating mga ama. Tama po ba? Yan, kahit minsan merong sigalot, merong hindi pagkakaunawaan sa loob ng sambahayan, naaayos ito. At patuloy nating nararanasan
yung pagmamahal na nagmumula sa haligi ng ating tahanan. Si Moses ay pinagkalooban ng kanyang Panginoon si Yahweh ng katangiang mamuno sa mga matitigas ang ulo. Di ba? Ang hirap ng ordeal na niyakap nitong si Moses, katulad ni Noah. Patigas ang ulo ng mga Israelita. Kaya nga nung yung kanilang encounter sa burning bush, ang sinabi agad ni Moses sa kanyang Panginoon ay hindi siya maayos magsalita. Tama po ba? Pero sa lahat ng yun, dahil again, nagpasubmit si Moses sa instruction ng kanyang Panginoon si Yahweh, ginawa na yung naranapan. Kahit ang kapalit nito dahil sa katikasan ng ulo ng kanyang nakasakupan ay hindi siya makarating doon sa lupang pangako. Next po. And lastly, of course, our God the Father in heaven. Alam ng bawat isa sa atin na dakila ang pagmamahal ng ating Diyos amang nasa langit. Tama po ba? At kahit ano ang mga nagiging pagkakulang at pagkamali ng bawat isa sa atin, hindi nagbago yung pagmamahal ng Diyos nating Ama sa langit. As a matter of fact, until at this very moment, He keep on encouraging and calling us na manatili sa Kanyang kalooban. So ito yung mga 5 na mga magandang halimbawa ng mga ama doon sa Bible na ating tinatalakay ngayong umagang ito. Dahil celebrate tayo ng Father's Day, sisilipin natin ngayon kung paano na mayroong relasyon na ating pinag-uusapan sa ating binabasa. So, binabati ko po ang bawat isa na Blessed Father's Day. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kanina pa ako bumabati, kanina early morning. At nakakatuwa dahil in that way, nakakapag-minister pa rin po tayo. So, pakikita natin yung 3 bagay dito sa Marcos 4 na ating binasa mga kapatid. Unang-una yung kalinghaga ng binhi ng mustasa. So, ano sinasabi sa atin dito? Particularly sa pagiging ama ng tahanan. Mapapansin natin dito na sa pagmiministeryo ng ating Panginoon, hindi niya hinangad na simulan niya ang napakaraming kaluluwa o napakaraming tao. Katulad ng halimbawa ng paghahasik sa ating binasa kanina, hindi naman yung napakalawak ang hinasikan. Siya sa part ng pag-aari nung nasakahan na yon at sa ehemplo ng Panginoon sa ating panahon, makikita natin na maliit na bilang lamang ang inuna niyang idisipulo. Yung unang 12. Amen po ba? At kung iahambing yung istorya na yan sa atin bilang tinawag na miling ama ng ating mga sambahayan, ng ating tahanan, ang unang pinagkatiwala sa atin, kung ating nauunawaan nito, ay yung ating naging family. Tama po ba? Yan ang unang-unang dapat ay dinidisipulo natin bilang ama ng tahanan. At nagagalak, nalululhati ang ating Panginoon kapag nakikita niya sama-sama ang buong sambahayan na nagpapasalamat, nagpupuri, naglilingkod sa iisang Panginoon, iisang pananampalataya ng isang sambahayan. So you do not have to dream so big para makapag-minister, mga kapatid. Ang sinasabi sa atin ngayon sa usulat ni Marcos, kapag pala naayos mo yung family, kapag pala naipapamahagi mo, naipapakatubong ang iyong pananampalataya sa Diyos mo, natutupad mo yung sinasabi na naghahasik ka. And from that small group of people, nakakasiguro tayo na kapag sila lumabas na ng ating sambahayan, they will do the same for the Lord. Amen po? Kaya hindi lamang ikaw ay ginawang ama kung saan ka nakabilong ng family ngayon. Inaasahan ka ng Panginoon na
yung ipinamulat niya pananampalataya mo ay maibahagi mo una sa lahat doon sa small group of people. Doon muna sa iyong family. Gawin mong practicing practicing ground. At kapag sila ay tumatayo na rin, sila ay nadadala mo sa Panginoon, then you look good sa harap ng ating Panginoon. Next po. A small beginning, sabi po doon, represents the humble origins of many great endeavors, including fatherhood. Ano po sinasabi sa atin yan? Dito po makikita natin na kagaya ng istorya sa Marcos, hindi inaasahan ng Panginoon na isang iglesia na agad na malaki. Ang pinipilit mo sa Kanya, nakinig-battle ka sa Kanya sa prayer na sana yung 50 miyembro na ito ay tuloy ang magpasubmit sa Panginoon. Hindi ganun. You will just pray for them. You will just patiently wait for them to grow. At ang Banal na Espiritu ang magtatakda kung kailan ito. Kaya nga sabi doon sa Kanya, sa Great Commission niya, go! Hindi naman sinabing ikaw ang magbabago ng buhay. Nagkakaintindihan po tayo doon, Next po. Yung mga picture nito ay may iba't ibang story. Si Mary Ann po, halimbawa dyan, yung anak natin, noong panahon na yan ay hindi pa siya diakonessa. And we were new on this church. At sa takbo ng panahon, yung maliit na pagbabahagi natin sa buhay niya, sa kanyang family, ngayon siya na isang ordained deaconess. O palakpakan naman po natin ang Panginoon. Di po ba, mula sa inyo, mula sa pagtatanim niyo sa buhay ng batang ito, umusbong ang isang pananampalataya. At ngayon, kasama na niya yung kanyang buong sambahayan na ipinamumuhay ang bagay nito. Hindi ko alam kung anong taon yan, yung kanya si Pastor Alfonso. Wala pa rin kami yung time na yan. Dinumog ko lang yan, doon sa mga Facebook accounts ninyo. Hindi ko nasabihin kung kanino. Nevertheless, yung mga kababaihan yan at ibang kalalakihan, yung unti-unting pagtatanim ng bukid sa inyo. At kung titignan natin, yung mga tao diyan, yung mga kapatid na natin diyan, makikita natin sila na nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Well, yung iba siguro na inyo, nagbiaglig na agbalo ato, kanayon na ikarkararagin, awang biti pagsabalyan na. Maring gano'n na nainip tayo. Pero sabi ko nga hindi tayo nagtatakda na magbago sila. Ang kailangan mo lang ay patuloy silang ipanalangin. Balik niyo po. Yan. Yung pong vanguards dyan is one of my desire na magkaroon ng sports evangelism. Nasa Tayabo pa lang po ako, napunta kami ng Lupao at napunta kami dito. And when I went to seminary for schooling, doon sa subject namin evangelism, nirequire kami ng aming professor na gumawa ng study o ng isang research study at i-present. So this is one of those na nang i-present ko ay sabi niya, mainam na meron ng ganyan kasi nagagawa na. Yan, Kaya nga po, marami dito ng mga young adult natin at saka mga young people na nakakasama ko sa basketball. As a matter of fact, 2 beses na yata kami sumali dito sa Poblacion South. Nakasali kami, nakibahagi kami dito sa basketball league. Mabagal yung takbo. Yung ibang nakakasama namin sa liga, kapag nasa liga, wala na. Yung iba nandyan, nananatili. At yung iba nagagdag. So, lahat ng ito, ay dahil po sa plano ng ating Panginoon. Yung may mga hawak na regalo dyan, nandiyan pa si Kuya Jerry. At batang-bata pa dyan si Ate Virgie. Kung di ako nagkakamali, ito yung celebration ng inyong January, ng New Year. Doon din yata sa bahay nila. At ganun din,
na yung mga naunang tinaniman nung nagkaroon tayo ng convention ng United Methodist Man dito, marami ang umaten at tumalo sa inyo. Ngayon ay nagpapatuloy. At yung huli, yan ay celebration ng UMM WCS sa FPJ Hall. Kung natatandaan nyo pa yan, ano? Yan. Next po. Yan. May mga regalo. At I want you to zero in doon sa may kwet pa yata nyo yan. Medyo, medyo vague yung picture, pero tinitignan ko kung sino-sino doon. Ubig kayo pa hindi. At mula doon sa pakanta-kanta lang, noong panahon na yan, celebration na yan yata yan ng ng 100 years. O maybe after. O yung iba sa inyo, ayan, may akay na. Yung iba nagpe-perform na. O palakpakan natin ang Panginoon. Hindi mo ba? So, ito yung sinasabi ko dito sa ating pinag-uusapan ngayong umaga, mga kapatid, na huwag tayong mapagod. So, maliliit na ginagawa natin sa ating family kung bakit yung kuya, yung ate, yung bunso ay napakatitigas ng ulo at ayaw sumama kapag kayo pupunta sa kapilya, patuloy lang natin silang ipanalangin. Because we never know what is happening inside them. At hindi tayo Diyos na nagtatakda sa kanila na magbago na. We just let the Holy Spirit work through them upang pagdating ng takdang panahon, kagaya ng sulat sa Marcos, when the time of harvest comes, isa sila sa aanihin ng ating Panginoon. Next po. Sabi po ni John Piper sa kanyang serye ng pagsusulat sa Desire God, your small group may seem utterly ordinary and insignificant. Minsan kasi napapagod tayo, na kapapasyal natin, kapapanalangin, o kasasabi doon sa ating mga anak, kasi awang mati, pagbabago lahat. Sabi sa kanya sinulat, your small group, your small things na ginagawa mo sa iyong anak, sa iyong family, as a father, may sin. Maaaring para sa iyo, parang walang nangyayari. Pero sabi niya doon, do not despise the small day of small groups. More may be happening that you can see. Kaya pag nagtatanim tayo, hindi natin nakikita yung ugat. Tama po ba? Aside dun sa halaman na aerial, o yung arboreal plants, yung nasabi natin. Pero usually, pag nagtatanim tayo, ang ugat ay nakatago. At hindi natin alam sa tatlong itinanim natin, mga kapatid, meron ng malago ang ugat. Meron kakaunti ang ugat. Kaya hindi tayo ang nagtatakda kung kailan sila lalago. Ang hinihiling sa ng Panginoon bilang ama ng tahanan, pagtiyagaan mo sila ipanalangin. Para hindi mawala ang iyong pananampalataya at tulad ikaw na binago ng Diyos, sa kanyang tinakdang panahon, babago din ang buhay at pananampalataya ng miyembro ng iyong sambahan. Next po. So napakahalaga na hindi tayo nagsasawa sa pag-aalaga, pagtuturo at pangangasiwa sa ating relasyon with our children. O yung sinasabi natin na discipling our family. Kaya palagi ako may kagalakan sa aking puso, mga kapatid, kapag may pumapasok sa ating church na sunod-sunod. Andiyan yung membro ng kanilang family. Alam niyo, si Lord ay natutuwa din kapag nakikita niya yung ama na pinagpapala niya ay napagpapala din ng kanyang sambayan. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon, Yung sa ating mga membro na nakakasama na natin yung kanilang family at nakakabahagi sa mga dalahin ng ating iglesia. Next po. Pangalawa, growth through patience and faith. Kasama palagi ang patience o pagtitiis sa pananampalataya para masabi natin tayo ay lumalago. Do you agree na totoo po ito? Walang lumago sa kanyang pananampalataya, walang lumawak
ang kanyang pananampalataya sa kanyang Panginoon kung hindi siya muna ay tinuruan ng Panginoon na magtiis. And sometimes, ang ginagamit ng Diyos para matuto tayo maghintay at magtiis ay yung hinihiling nating malaking panalangin. He tried to delay that to happen in your life. Dahil inihahanda ka niya. Ayaw niyang masayang yung blessing na yun. Baka hindi mo mapamahalaan. At kapag tayo ay naiinip na, lalong hindi binibigay sa atin yan ng Panginoon. So para matuturin tayo bilang ama ng tahanan, ganun din tayo pinaghihintay ng Diyos. Tama po ba? Nung tayo ay nagpakasal, doon sa ating girlfriend mo yan, at asawa mo na ngayon, ang pangarap na natin nun, minsan kahit di pa tayo pinakasal sa kanila, ay magkaroon tayo ng anak. Tama po ba? Ganyan kasi yung naranasan namin, took us 4 years bago kami nagkaroon ng anak. Yan, si Elijah. So, tinuruan kami ng Panginoon na magtsaga at magtiis sa panalangin para mas tumaas yung level ng aming pananampalataya. He tried everything in His power na manatili muna kami na naglilingkod sa Kanya. O kaya yun, nung lumabas si Brian, sumunod na rin agad si Jazz. Naging dalawa. And you have, I'm sure, a different experience when it comes to your faith and patiently waiting na tumugon sa inyo ang Panginoon. Babalikan natin yung kuha na yan dito. Nakasuot pa po kayo ng choir club. Ngayon, hindi rin natin nakikita may ganyan. Bakit po? Kasi meron ng United Methodist Men na kumaawit. Tama po ba? Kasi meron ng Chords of Love. Hindi ko alam kung may Chords of Love na ng panahon na yan. O isang grupo pa lang din kayo. You see? From small beginning, pinagsagaan tayo ng Panginoon na matuto muna tayo hanggang sa ma-develop tayo at makaawit tayo. At ako'y namamangha, kasi kapag kayo umaawit, nagbibilihan pa ng mga bagong isusuot. Bakit? Kasi mahal nyo na yung Panginoon. Hindi na kayo nanghihinayang na ipagkaloob ito sa Kanya. Ayaw nyo umawit na kung ano lang yung suot nyo. Nagpe-prepare na kayo, something different, something unique. Dahil alam nyo, maglilingkod kayo sa pag-awit sa ating Panginoon. Kaya naman din nagpahuli yung mga kalalakihan. Gumatang kami mit natin parang Ngayon po ba? So from small beginning, tandaan po natin, doon tayo sinusubok, doon tayo dinadala ng Panginoon, at kapag handa na tayo, lumalaki yan, batay sa ating pananampalataya. Trusting in God's timing ay napaka-importante. Kaya sabi ko nga po kanina, dapat hindi tayo naniinip. Napakatigas ng ulo nitong papa nito. Lahat na ng ginawa ko. Lahat na ng binigay ko. Inaaya ko lang na pumunta sa kapilya. Ayaw. Nainip na tayo. At ba pinangungunahan na natin yung tinagtanong panahon sa ating anak kung kailan siya maglilingkod at magpapasakop sa ating Panginoon. Tulad nung naghasik kanina doon sa istorya, hindi naman kinabukasan ay nag-ani na siya. Ganun din si Lord sa buhay mo, sa buhay natin, bilang mga ama ng tahanan. Hindi ba? Ang dami nating ipinagtiis nung wala pa yung ating mga anak doon sa ating mga asawa. Nung lumabas yung ating mga anak, 2 na yung pinagtitiis natin. Pero sa lahat ng iyon, hindi ba? Mas naging tayo, matatag. Lalo na nung alam natin na 2 na kayong nagtitimon sa pangailangan namin yung sambahin. Growth takes time. Huwag natin unahan ang ating Panginoon. Next po. Number 3, sabi po niya, the kingdom of God and the influence of fathers.
Dito makikita natin sa sinabi ng ating Panginoon, sa talinghaga niya, na ang laki ng responsibility ng ama ng tahanan. Kaya kung hindi na-appreciate, kung hindi naunawaan ng isang haligi ng tahanan, kung ano yung pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon, guguho ang sambahayan. Yung ibinigay, yung ininvest sa kanyang kapangyarihan ng Panginoon bilang naging ama ng kanyang sambahayan, ay mawawalan ng saysay. Kaya huwag tayong magtataka, mga kapatid, kung bakit maraming mga broken home. Ito po yung dahilan. Nag-enjoy lang sila, pero ayaw nila ng responsibilidad. Kaya mapalad po tayo, tayo mga ama ng tahanan, nananatili sa ating pananampalataya. Ngayon, we are harvesting some of the fruits of our labor. Tama po ba? Kanina, doon sa ibinalita ni Teacher Dea, nakaka-26 na pala yung nagpapahayag. Nung kanilang mga anak, nabibigyan natin ng recognition this coming June 30. Baka meron pa po sa inyo na hindi pa nagpapahayag. Ang inyong anak ay nag-moving up, graduate, natanggap ang ganito, may bago ng trabaho, other things. Let us celebrate God's goodness sa June 30. At dahil dun sa pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, you can transform the life of your family. Just as the Lord Jesus Christ, our Father in heaven, transforming our life from faith to glory, ganon din po ang inaasahan sa atin bilang mga ama ng tahanan. Next po. Yan, wala akong ibang makita magandang halimbawa nung maliit na bagay na ini-invest natin sa ating family that eventually ay mangyari. Doon sa istorya ng The Parable of the Lost Son, if you still recall, ang tagal na hinintay nung tatay na yung anak niya nagpaalam ay bumalik sa kanya. Many times in his life, nananalangin siya, naghihintay, nagtsatsaga, nananampalataya na one day, babalik ang kanyang anak, mananatili na sa kanya at kasama niyang muling magbubuhay o mamumuhay na kasama niya. Ito rin yung ito rin yung naging sitwasyon dahil nung kumakain na ng pagkain ng baboy yung anak, naaalala niya yung kanyang ama. Kahit kailan, sabi niya hindi ako nakakain ng ganito nung ako ay nasa piling ng aking ama. And it makes us wonder sometimes na kahit lapit ng lapit, tawag ng tawag sa atin ng Panginoon, we try to give something different. We try to provide our family something different. At hindi ito yung gusto ng Panginoon, Kaya nung dumating yung time na natatanaw na ng tatay na yung anak ko ba yung nandyan na naglalakad sa malayo? Anong ginawa ng tatay? Hindi ba sa kanyang kasabikan, kinuha niya yung pinakamagandang roba at nung nandun na silang dalawa, nagyakapan sila at sila ay naghanda ng malaking piging. Bakit? Dahil yung kanyang anak na namatay ay nabuhay. Can you just imagine yung feeling ng ating Panginoon nung tayo ay bumalik sa Kanya? Tayo na dating patay ay nagkaroon ng buhay. At sa ating mga anak na narito ngayon, you can just imagine kung kayo ay maging rebelde o nare-rebelde sa inyong mga ama. Walang ginagawa yan, kundi hinihintay kayong magpasakop muli. Huwag nating pahirapin bilang mga anak yung responsibilidad ng ating mga magulang. Lalo na kayo na nasa tahanan na ng ating Diyos. Next po.
Bilang ama ng tahanan, hindi tayo basta lamang ginawang tatay. It carries that sense of influence. Kaya kanya pinagpala, kaya tayo in-empower ng Panginoon bilang naging ama ng ating tahanan. Because kailangan mong impluwensyahan ang iyong sambahayan. Kailangan yung marugdong mong pananampalataya sa Panginoon ay maisalin mo sa miyembro ng iyong pamilya. Yung pamilya na laging mahal ng Diyos, ikaw ang pinagkatiwala niya para pamahalaan ito, dapat maging impluwensya ka sa kanila. Na kahit na mawala na tayo bilang kanilang mga magulang, bilang mga ama, alam natin kung saan sila pupunta. Alam natin na kapag sila ay namahala na rin ng kanilang sariling pamilya, gagawin nila yung nakita nila sa atin. Yayakapin nila yung ating pananampalataya na na-experience nila sa atin. Magtitiwala din sila na kung ito pala ang gagawin ko sa aking pamilya, magpa-prosper din ang kanilang buhay. Pagpapalain din ako ng aking Panginoon, kagaya ng ginawa ng Panginoon kay tatay. Kagaya ng ginawa ng Panginoon kay David, kay Itay, sa aking ama. So as an influential father, mga kapatid, our sons, our daughters must see yung Diyos sa buhay natin. Kasi wala naman tayong iiwan sa kanila kung hindi yung ating pananampalataya. Tama po ba? This is the best assurance that we can give, that we can partake sa ating mga anak. And it gives us that kind of spirit na kahit di ka niya nakikita, alam mo, pumupunta siya sa church pag-araw ni Lord. Hindi yung naghahataan, nagpipilitan. O ganun kasi kaming apat noon. Pero God is good. Ngayon kasama po namin silang naglilingkod. Next po. Nakita ko ito sa sa FB, minsan sa wall ko. Sabi ko, your father is the only man who is happy when you are better than him. O, sa mga katulad kong tatay. Totoo po ba ito? Walang ibang pinakamasaya o pinakamaligayang tatay sa buong mundo kapag nakita natin na yung ating anak ay tila ba mas magaling sa atin. Ibig sabihin, nagtagumpay ka. Amen?